Amin na nga rin nila eh. Gagawa raw ng paraan. Ako, matagal na yan. Hindi nyo kasi tinutupad. Mas nakakonsentrate kayo sa paninira, sa pagtugis, sa mga kalaban sa politika. Kaya nga bigo ang inyong pamamahala. Failed governance nga kayo eh. Kaya galit ang tao. Aring patawan ng hanggang 12.5% na dagdag sa taripa ang mga ilang produktong galing Pilipinas na iniluluwas sa US o sa Amerika matapos matukoy na hindi raw epektibong na ipatutupad ng bansa ang pagbabawal ng pagpasok ng mga produktong gawa sa forced labor. May tugon naman din dito ang Palasyo Attorney Sal sa naturang issue. Alamin natin sa report ni Caraceline Catarong. Ayon sa Office of the United States Trade Representative o USTR, hindi sapat ang pagpapatupad ng Pilipinas ng mga patakaran laban sa pagpasok ng mga produktong gawa sa forced labor. Dahil dito, maaaring magpataw ang Estados Unidos ng dagdag na buwis o taripa na aabot sa 12.5% sa ilang produktong ine-export ng Pilipinas papunta sa Amerika. Maaari itong makaapekto sa kalakalan at sa mga negosyong Pilipino na nagluluwas ng kanilang produkto sa US. Batay sa report ng USTR, kabilang ang Pilipinas sa 54 na ekonomiya na hindi pa epektibong nagpapatupad ng pagbabawal sa pag-aangkat ng mga produktong may kaugnayan sa forced labor. May tugon ang Malacanang sa issue. Kinilala ng palasyo ang naturang panukala ng Office of the United States Trade Representative. Ngunit ayon kay Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro sa Palace briefing nitong Lunes, mariing kinokondena ng Pilipinas ang forced labor. Iginiit niya na seryosong tinutugunan ng pamahalaan ang usapin at kasalukuyang sinusuri ang ulat ng USTR upang matukoy ang mga nararapat na hakbang. Binigyang diin ni Castro na matagal nang naninindigan ang Pilipinas laban sa forced labor at may umiiral na mga batas at proseso upang sugpuin ito. Kinikilala ng tanggapan ng Pangulo ang proposal ng United States Trade Representatives, USTR, na magpataw ng dagdag na 12.5% na taripa sa ilang produkto ng Pilipinas alinsunod ito sa Section 301 hinggil sa investigation concerning forced labor enforcement. Dagdag pa niya, makikipag-ugnayan ang pamahalaan sa mga opisyal ng Estados Unidos. Yaan po ang maaaring isagawa at ito po ngayon ay sinusuri kung anong mga dapat na gawin para mapatunayan natin na wala tayong paglabag sa mga aktibidad patungkol sa forced labor. Patuloy umanong hahanapan ng pamahalaan ng paraan upang maipagtanggol ang posisyon ng Pilipinas laban sa mga aligasyong kakulangan sa pagpapatupad ng batas kontra forced labor o sa pilitang paggawa. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Caraceline Catarong, SMNI News. Yan po, Attorney Sal. Ano pong inyong masasabi or reaction sa ulat na yan? Simple lang yan eh. Pinasabi mismo ng grupo sa Estados Unidos na lumabag, nilalabag. Hindi naman nila sasabihin niya kung hindi totoo. Kaya mapupwede silang magpataw ng mas mataas na buwis. Ibig sabihin, hindi natin ginagawa yung tama. Kaya kahit ano pa sabihin ng gobyerno, inaamin na nga rin nila eh. Gagawa raw ng paraan. Ako, matagal na yan. Hindi nyo kasi tinutupad. Mas nakakonsentrate kayo sa paninira, sa pagtugis, sa mga kalaban sa politika. Kaya nga bigo ang inyong pamamahala. Failed governance nga kayo eh. Kaya galit ang tao. Ayan po, Attorney Sal. Samantala sa iba pang balita, Attorney, kasunod ng magnitude 7.8 na lindol, ito nga, tumama kahapon, Attorney Sal, sa Mindanao. Ikinasa ng pamahalaan na isang whole-of-government response upang tugunan yung epekto ng kalamidad mula sa relief operations hanggang sa damage assessment. Sunod-sunod na direktiba ang ipinag-utos ng Pangulo sa mga pangunahing ahensya ng pamahalaan. Narito ang balita ni Hannah Jane Sancho. Mula sa malakas na pagyanig, paglikas ng mga residente, hanggang sa banta ng tsunami sa ilang baybaying lugar. Agad na ikinasa ng pamahalaan ang malawakang disaster response kasunod ng malakas na lindol na yumanig sa Mindanao.
Ipinatupad ng gobyerno isang whole-of-government approach upang tugunan ang epekto ng kalamidad. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Caso, personal na ipinag-utos si Pangulong Bongbong Marcos ang agarang pagkilos ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang masiguro ang mabilis sa pagtugon sa sitwasyon. Kasunod ito ng pagtama ng 7.8 magnitude na lindol sa Mindanao itong Lunes na ikinasawi na hindi bababa sa 3 katao. Nagdulot ng pagguho ng ilang gusali at nagbunsod ng tsunami warning sa iba't ibang bahagi ng rehiyon. Binigyan diin ni Pangulong Marcos Jr. na kumikilos ang pamahalaan at hindi kailanman pababayaan ang Mindanao sa gitna ng pagsubok na ito. Ayon sa mga ulat, tumama ang lindol sa karagatan malapit sa Maasim, Sarangani at timog ng General Santos City. Dahil dito, agad na pinayuhan ng mga otoridad ang mga residente sa mga baybaying lugar na lumikas patungo sa mas mataas at ligtas sa lugar. Pinangunahan ng Office of Civil Defense at National Disaster Risk Reduction and Management Council ang koordinasyon ng disaster response operations at patuloy na monitoring sa mga lugar na naapektuhan ng lindol. Kasunod ng malakas na pagyanig, itinaas ng Office of Civil Defense sa full alert at red alert status ng Operations Center, National Interagency Coordinating Cell at mga response clusters at partner agencies nito. Kabilang sa mga apektadong lugar ay ang Region 9, 11, 12 at BARM. Ayon sa OCD, naapektuhan din ang ilang linya ng komunikasyon at supply ng kuryente sa mga lugar na tinamaan ng lindol. Inatasan din ng Pangulo ang Department of Social Welfare and Development sa panguna ni Secretary Rex Gatchalian na maghanda ng relief assistance at tiyakin ang pagkakaroon ng maayos na evacuation centers para sa mga residenteng kailangan lumikas. Ayon sa DSWD, nanatili ring nakaantabay ang kagawaran upang magbigay ng karagdagang suporta sa mga lokal na pamahalaan para sa anumang kinakailangang relief operations. Alinsunod ng direktiba ng Pangulo na tiyaking agad na naabot ng tulong ang mga pamilyang nangangailangan sa panahon ng sakuna. Kasabay nito, naka-full alert status na rin ang Philippine Red Cross. Agad itong inactivate ang 17 volunteers at nag-deploy ng mga ambulansya sa North Cotabato, South Cotabato at Hingog City upang tumulong sa mga apektadong komunidad at magsagawa ng patuloy na monitoring sa sitwasyon sa mga lugar na naapektuhan ng lindol. Samantala, inutusan naman ng Department of Public Works and Highways sa ilalim ni Secretary Vince Dizon na magsagawa ng agarang assessment sa mga kalsada, tulay at iba pang kritikal na infrastruktura upang matiyak na mananatiling bukas at ligtas sa mga ruta para sa mga rescue at relief operations. Bilang pag-iingat sa pagbubukas ng klase, ipinag-utos din ng Pangulo sa Department of Education sa panguna ni Secretary Sani Angara ang pansamantalang pagsuspindi ng mga klase sa mga apektadong lugar habang isinagawa ang safety assessment sa mga paaralan. Niyanig din ang sunod-sunod na malalakas na aftershocks ang lugar makalipas ang halos 2 oras mula sa unang lindol. Ayon sa United States Geological Surveys, ang pinakamalakas na aftershocks na umabot ng magnitude 6.5. Nanawagan naman ang Malacanang sa publiko na seryosohin ang lahat ng babala ng mga otoridad at agad na sumunod sa mga evacuation protocols upang maiwasan ang karagdagang pinsala at panganib. Binigyan diin ng Pangulong Marcos na patuloy na nakaantabay ang pamahalaan at hindi pababayaan ang mga residenteng naapektuhan ng kalamidad. Grabe ka kusugabi ng mga matay namin. Nanatili nakaantabay ang gobyerno habang nagpapatuloy ang relief operation at assessment sa mga lugar na naapektuhan ng lindol. Tiniyak ng Malacanang na mabilis na maihahatid ang kinakailangan tulong sa mga pamilyang nangangailangan. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, ito si Hannah Jane Sancho, SM9 News. Ayun nga, Attorney Sala, grabe talaga yung naging pinsala kahapon ng lindol sa Mindanao. Tama na yung maraming daldal sa Malacanang. Gawin nyo na lang. Tigilan nyo na. Doon kayo mag-concentrate ngayon. Ibuhos nyo. Sapagkat matindi talaga yung 7.8. Yun ang pinakamalakas. I remember Yes. yung Ruby Tower, 7 lang yun. Pero ito, 7.8. Mabuti nga, kukunti lang na namatay. Pero dapat ngayon, lahat ng galaw ng gobyerno, doon muna kayo. Doon nyo muna i-focus. Saka na yung politika. Gantay na lang kayo sa 2028, doon na lang kayo makipag-away, makipaglaban.